Okay. Katulad kay BP Sara, ilan po ang may campaign contribution? O bakit si Marcoleta lang ang kaisa-isang magkakaroon ng kaso sa campaign contribution? Kaya selective justice ang ginagawa nyo. Ipagpalagay nyo ng may kaso si Marcoleta. Bakit uunahin ninyo yung hindi nakaperwisyo? Alam niyo po, sa pagtugon po ng mga problema, uunahin mo yung malaking problema. O kaya, kung hindi nyo man, isabay nyo man lang para hindi naman nakakahiya. Hindi naman obvious na obvious. Lahat ng kinakasuhan nyo, panay mga kritiko nyo. Si Marcoleta, actually hindi kritiko si Marcoleta eh. Si Marcoleta tumugon. Sabi ni Bibi, mahiya naman kayo. Mga magnanakaw. Sabi ni Marcoleta, susundin ko, moto proprio. Ako ay magkukondak ng investigasyon. Para, dahil sinabi ni BBM na maanumalya itong flood control na to, ako na. Magkukusa na ako mag-imbestiga para matukoy natin kung sino tong mga hindi nahihiya. Yung sinasabi ni BBM na mahiya naman kayo. Gustong tumulong ni Marcoleta, hindi po siya kritiko. Nung simula. Gusto niyang tulungan yung Pangulo. Sabi ng Pangulo, mahiya naman kayo. Pucha, siya na po yung humanap dito sa mga hindi nahihiyang magnanakaw. Ayun. Habang si Senator Marcoleta pa ay Blue Ribbon Chairman, may umiepal po na senador na nagsasagawa ng sarili niyang investigasyon sa flood control. Si Ping Lacson. Yung pala, balak pala na maging Blue Ribbon Chairman. Buong akala natin nung una, ayaw niya lang na natatabunan siya. Kasi siya yung nagpapakilala na, anong tawag dyan? Siya yung nagpapakilala na pangunahing senador na lumalaban sa korupsyon. Anti-corrupt senator. Ang akala ko nung una, na ano lang siya, yung kumbaga, anong tawag natin doon, yung na-outshine lang siya ni Marcoleta. No? Kasi yun yung projection niya, siya yung senador na anti-corruption. Baka kako ayaw niya na mapunta kay Marcoleta yung corona na yun, kaya gusto nilang tanggalin. Ngayon po, malinaw na po, nung siya po ay halos 10 buwan na namuno ng BRC. Mas marami pa po yung buwan ng pamumuno niya kaysa investigasyon. Eh. Mabibilang mo yung investigasyong ginawa niya. Eh. Oh. Panay Bulacan. Parang Bulacan yung buong Pilipinas. Eh. Yung pala ang purpose niya, kaya niya gustong kunin yung BRC, Blue Ribbon Committee, para hindi na matuloy ang investigasyon. Huwag niyo po sabihin na dadaldalin. Sino ba may sabi na hindi namin itutuloy? Hindi niyo po sinasabi. Hindi talaga kayo nag-iimbestiga. Okay. Kaya, Auntie Claire, pareho ng kalagayan si Senator Marcoleta at saka si BP Sara. Wala nga kayong maakusahan na magnanakaw si BP Sara eh. Kung may akusasyon kayo, magkano ninakaw niya? Hindi niyo naman masabi. Sabi niyo, meron siya natatagong yaman. Narinig ko po kung paano magbintang kay Erap ng natatagong yaman. Narinig ko po kung ano yung binibintang. Ikaw ay may bank account. Tinago mo, nag-alias ka sa bank account na Jose Velarde. Kaya may natatagong yaman siya kasi ipinangalan niya Jose Velarde. Pero kanya yun. Yung bank account na yun. Ano ibig sabihin nun? May natatago siyang yaman. Jose Velarde ang nakapangalan doon. Isa pang natatagong yaman ni Erap nung siya ini-impeach. Oh, natatagong yaman ni Erap. Mansion, tawag nga Boracay Mansion. Oh. Dininay lang ni Erap, hindi kanya, kaya kinumpis na ng gobyerno. Hindi pala iyo, amin na to. Oh, si Binay. Pinagbintangan. At least kay Binay, nung siya pinagbintangan na may tagong yaman, may binibintang sa kanya, yung Batangas Mansion, di ba? Sabi sa kanya, Batangas Mansion, merong mansion sa Batangas, hindi nakalagay sa salin. Ano po ang binibintang ninyo? Na Batangas Mansion, na bank account na hindi nakapangalan sa kanya. Ano? Ano yung natatagong yaman ni BP Sara? Pareho nga sila ni Marcoleta, lalo na si Marcoleta. Hindi po nila pinagbintangan si Marcoleta na nagnakaw ng pera ng taong bayan. Ang sinasabi nila lang, ito po ang bintang nila kay Marcoleta. Kahit nasaan po kayo magbasa, ito lang po ang binibintang nila kay Marcoleta. Binigyan siya ng campaign contribution, campaign fund ng kanyang mga kaibigan. Binigyan siya. Hindi niya diniklara sa SOSE. Wala pong sinabi na pera ng taong bayan, ninakaw ni Marcoleta. Wala pong ganun. Pinagbintangan siya na binigyan siya ng campaign contribution pero hindi niya diniklara sa SOSE. Tapos, ang lakas pa ng loob ni Auntie Claire. Sino ba nagpahamak sa kanya sarili? Hindi ba si Marcoleta? Oh. Kasi wala nakakaalam. Pwede pong ilihim ni Marcoleta yun eh. Di ba? Pero siya po nagsabi na mayroon siya natanggap na campaign contribution. Campaign contribution? Sino pong kandidato hindi tumanggap ng campaign contribution? Lahat po tumatanggap ng campaign contribution. Maski nga sa barangay, may campaign contribution yan. Yung mga noon pa pinagbibintangan magnanakaw involved dyan sa flood control. May isang katutak na mansyon kung saan-saan, maski sa ibang bansa. Hanggang ngayon hindi nakukulong. Mauna pang makulong si
Mike Defensor at saka si Senator Marcoleta na kailan lang po tinarbaho. Amik, kunyari lang pala yung pagbigay ni Bongbong ng USB kay Marcoleta. Behind pala may mani, obra, adik ang pupa, sabi ni Aimee. Ano no? Behind pala may mani, mani obra. Kala ko mani. Thank you very much kay Amik sa 499 na pounds na pakapit. Okay. Punta na po tayo rito sa sinabi po ni Ombudsman Remulla tungkol po dito sa kaso. Boying, iginiit na hindi mababago ang kanyang desisyon magsampa ng kaso laban kay Marcoleta. Nothing has changed. We will file. Basta sa akin lang gagawin namin ang trabaho namin. Okay. Alam niyo po, nagsalita na po si Marcoleta. Si Marcoleta po sabi niya, willing siya magpakulong para dyan sa gawagawang... Ang malupit pa po nito, no? Hindi po nila masagot eh. Ito po ang hindi nila kaya sagutin. Hindi po ba sinabi na ng COMELEC, kung yan po ay campaign related, COMELEC po ang nagpapasya dyan. Ang pangunahin pong magre-resolba ng mga kaso hinggil po sa eleksyon, COMELEC. Okay. Bakit hindi niyo po sagutin? Ombudsman, pati yung assistant ombudsman, si Clavano, na panayang papres. Bakit ayaw niyo sagutin? Yung sinasabi po namin, na campaign related yan, dapat COMELEC yan. At sabi ng COMELEC, walang nilabag na batas si Marcoleta. Walang nilabag. Walang nilabag na batas si Marcoleta. Bakit nyo? Same. Yan po yan, yung 75 million na sinasabi ninyong campaign contribution na hindi dineklara sa SOSE. Sabi po ng COMELEC, walang nilalabag. Sino po ba nakakaalam ng batas tungkol po sa mga campaign contribution? Kung may pagkakamali ka o hindi. COMELEC po. Napawalang sala na po si Senator Marcoleta dyan sa 75 million na yan ng COMELEC na concern. Baliktad po eh. Pag napawalang kaso, sala ka sa COMELEC. Same na kaso. Wala naman pong ibang kaso si Senator Marcoleta. Hahanapan ka po ng ibang korte. Inilako, napunta sa ombudsman. Kaso na naman. At ang malupit pa dito, mga non-bailable yan. Kaya, tama si Marcoleta na naman na hitting two birds in one stone. Napipigilan nyo na yung pag-imbestiga kasi sa flood control, yung mga magtatangka pa, magiging example si Marcoleta na walang tapang-tapang sa amin, walang galing-galing sa amin. Kaya namin kayong ipakulong pag hindi kayo nagsilinya. Okay, may mga dagdag pang sinabi yan eh. Ito pa po ang mga sundot ni Marcoleta. No official is above the law. No official daw is above the law. Ito nangyari sa kaso ni Joel Villanueva na hinog na. Malapit na mahinog. Ngayon, preliminary na naman. Ano po nangyayari na sa mga kaso ni Martin Romualdez? Hindi po ba plunder ang sinampan nyo kay Martin Romualdez? Siya po ang tinuturo ng halos lahat. Kayo po, in-announce ninyo. Ha? In-announce po ng ombudsman ng utak po ng flood control. Utak ha? Utak ng flood control scam ay si Martin Romualdez at si Saldico. Ano po nangyari sa utak? Yung pong walang kinalaman sa flood control, yun po ang unang makukulong si Marcoleta. Si Marcoleta po kasi ang masugid na gustong mag-iimbestigahan yung flood control na yan. Pero yung utak po, lusot. Bakit po hindi makasuhan ng non-bailable si Martin Romualdez kung siya po yung utak ng flood control? Hindi naman po sa amin hindi naman sa amin galing yan. Paalala lang natin dito sa ombudsman. Baka nakalimutan na nila. Ito po. Galing po sa inyo to. Inakusahan ng Office of the Ombudsman si dating House Speaker Martin Romualdez bilang mastermind o utak sa likod ng malawakang flood control corruption scandal. Bakit po una pang makukulong si Marcoleta kaysa kay Martin Romualdez na utak ng pinakamalaking korupsyon? Samantalang si Marcoleta na yung ikinakaso ninyo ay pinawalang sala na ng COMELEC, makukulong pa rin. Si Martin Romualdez nag-a-apply pa rin na makapangibang bansa. Meron po bang na-freeze na asset si Senator Marcoleta? Wala. Walang pina-freeze na asset. Si Martin Romualdez meron eh. Bakit po? Yung mga tao na walang nape-freeze na asset katulad ni VP Sara at ni Senator Marcoleta, sila pa mauuna na laging inuusig. Bakit? Pero yung mga nape-freeze yung asset dahil talagang alam mong involved. Kayo mismo nagtukoy na siyang utak si Romualdez sa buwatan ni Saldico at saka ni Romualdez. Bakit po hindi sila nakukulong kung may kaso na sila? Ang kinaso nyo po ba ay non-bailable sa mga utak? Ibig nyo sabihin,
hindi ko po sinasabing walang mga kasalanan, nakakulong nga eh. Pero hindi pa naman po sila na they are innocent until proven guilty, di ba? Si Ramon Revilla at to si Jinggoy. Pero bakit po yung sinasabi yung utak, hindi po makulong-kulong? Yun po yung nakakapanggigil eh. Yung mga tao po katulad ni Senator Marcoleta na naglalantad po ng mga katiwalian, sila pa po. Kaya po meron, tapos magtataka kayo. Bakit kaya sila nagrarally, sabi ni BBM? Nagtataka si BBM, bakit daw nagrarally yung Iglesia ni Cristo? Tutuluyan daw nila si Marcoleta. Tutuloy din po ang pagrarally. Ililipat lang yung venue, gustong igalang. Gustong igalang yung hindi pagbibigay ng permit. Nung una sinasabi nila walang permit. At yung mga hindi bayarang media, nakapokus po sila. Tingnan nyo po kung gaano kasutil itong mga to ha. Nakapokus po yung mga hindi bayarang media. Diyan po sa traffic. Bakit hindi po namin marinig sa salita ninyo yung salitang traffic? Pag ang nagrarally dyan ay mga Makabayan Black. Pag ang nagrarally ay dyan mismo sa EDSA. Pag ang nagrarally dyan ay mga Dilawan at Makabayan Black. Bakit wala kayong sinasabi na traffic? Sa bagay, konti lang kasi sila. Kaya yung iglesia may traffic. Pero hindi nyo po nakita yung dami. Ang tinignan nyo po yung ang tinignan po ninyo ay yun pong traffic. Hindi talaga no? Kaya tawag talaga sa inyo hindi bayarang media no? Hindi talaga kayo bayaran Kaya yung sinasabi nila na nagtataka rin yan nagtataka rin yung media Bakit daw hindi na sila pinaniniwalaan? Paano kayo paniniwalaan? O ito po may tanong po si Miao Miao, Congressman Miao. Bakit di kaya ng ibang simbahan na mag-rally laban sa flood control corruption? Dahil takot sila kay Martin Romualdez. wala na pong pasapasakali. Pucha, yung rally, malaking rally, no? Tapos ang ibinabalita nila traffic. Okay. Sa bagay, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape.